Ang prinsip ay muling dinapuan na matinding kalungkutan ngayon. Ikinulong niya ang sarili sa silid at ayaw lumabas. Hay, mula nang bumalik mula sa digmaan, nanalo nga, ngunit nagkaroon ng permanenteng pinsala sa binti. Ayaw talaga niyang tanggapin ang katotohanan. Ang manggagamot ay nasa loob ng silid at nag-examine. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan. Nga. Kung kailangan ng Panginoon ng pahinga, kami, bilang kanyang mga tagasunod, ay kailangan ding maghanda. Excuse me, ang prinsipe na sinasabi ninyong mamamatay ay si Prinsip Anne, si Zhao-lan, tama ba? Huwag kayong mag-alala. Kung mamatay siya, meron pa rin kayong amo, ako. Bahay ako. Maari ninyo akong patuloy na pagsilbihan at tulungan. Sino yan? Sino ang nagsasalita? Tumingin ka sa baba, nandito ako. Saan nanggaling ang batang babaeng ito? Nangahas na sumumpa sa prinsip. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi ako alis. Hinahanap ko ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Zhao-lan. Ano ang sinabi niya? May anak ako. Sino ang naninira sa akin? Lumabas ka. Ako nga. Zhao-lan, nandito na ang ninuno mo. Maraming tao sa mundo ang magkakamukha. Inakala mo bang dahil may kaunting pagkakahawig ka sa akin, ay anak na kita? Magkagwardiya. Palabasin ninyo siya. Hindi ka ba bulag? Kamukhang kamukha kita. Sabi mo, bahagya lang? Pwet, may mga saksi at ebidensya. Tanda, huwag mo akong tanggihan. Narinig ko kanina sa mga alipin na gusto mo nang mamatay. Kailan ka ba mamamatay? Para may pamana muna sa akin ang iyong kayamanan. Sino ang nagsabing mamamatay ako? Hindi pa ikaw ang magmamana ng aking kayamanan. Ang prinsipo ay matagal nang may namumuong dugo sa dibdib. Ngayon po't nailabas na ang dugo. Malaki na po ang ipinagbuti ng kanyang katawan. Binibini, kayo po ang nagligtas sa prinsip. Halos nagkamali po kami sa inyo. Binibini. Aya pala sinadya ninyong galitin ang prinsip kanina para mailabas niya ang namumuong dugo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasadya ko talaga siyang galitin. Pero binibini. Hindi nyo na po kailangang magpaliwanag. Naiintindihan po namin. Salamat po sa pagtulong ninyo para mapanatili namin ang aming trabaho. Sige, hindi na po magsasalita ang alipin. Alam po, mga alipin. Hindi ako. Huwag niyo akong pagbintangan. Bakit siya lang ang kumakain ng masarap nang hindi ko alam? Ay, ang sarap ng malaking drumstick. Masarap din ang red braised pork. Murang tatay, huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi sa ayaw kitang bigyan, pero bawal kang kumain niyan. Tatay, mamamatay ka na ba? Magluluksa ako para sa'yo. Tutulungan kitang ilibing. Binigo kita. Hindi pa ako mamamatay. Dalhin ang gamot. Ang inyong lingkod ay nagpupugay sa amang emperador. Mabuhay ang amang emperador. Si Gifi ay nagpupugay sa lalong emperador. Huwag kang yumukod. Magkamukha kayo ng tatay mo noong bata pa siya. Salamat, lalong emperador. Ikaw din ay kasing among naalala ko. Nagpapangga. Lalong emperador, ayaw sa aking tatay ko. Ayaw niya akong kilalanin. Sabi pa niya, gusto niya akong patayin. May hitsura ka ba ng isang ama? Mayroon kang masunuring anak na babae. Ito ang iyong kapalaran mula sa nakaraang buhay. Paano mo siya hindi tatanggapin? Kung hindi mo siya kikilalanin, ako, ang emperador, ang kikilala sa kanya. Ipahayag, mayroon ng anak ang palasyo ng Prinsip Anne. Mayroon akong bagong masunuring apo. Kung hindi mo tratuhin ng maayos ang aking mahal na apo, papatayin kita. Mahal kong apo, sino ang iyong ina? Ano ang kanyang pangalan? Ang pangalan ng aking ina ay Yuchulan. Hindi patay si Yuchulan. Bumalik na siya. Prinsesa, hindi mo kailangang mag-alala. Ang anak lang niya ang bumalik. Ang ingay-ingay. Anong ingay yan? Tigilan nyo, yan agad. Prinsep, si Binibini po. Inaayos po ang kanyang bakuran. Iparating ang utos ko. Sabihin sa kanya na huwag siyang kumilos. Teka. Itulak nyo ako palabas para tingnan. Ikaw, tigilan mo yan. Bakit hindi ko ayusin ang bahay ngayon? Saan ako matutulog mamaya? O baka naman, ama, takot kang matulog mag-isa, kaya gusto mong lumipat ako sa iyo? Wala akong ganong ibig sabihin.
Kung wala, bakit mo ako pinipigilan? UTC. May tao ba diyan? Itapon niyo siya palabas ng palasyo. Kung itatapon mo ako, pupunta ako sa palasyo para magsumbong kay lalong emperador. Ama, galit na galit ka ba? Tama, dapat kang magalit. Ang ginhawa at katahimikan ay para sa mga patay. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Ipagpatuloy ang paglilipat. Bakit? Ang mga anak ng iba ay maalalahanin at masunurin. Pero ang anak ko, buong araw akong binibigyan ng sakit ng ulo. Prinsip, matagal na po akong hindi nakakita sa inyo na ganoon kasigla. Binigo kita. Hindi pa ako mamamatay ngayon. Dalhin ang gamot. Sa utos po ng prinsep, amoy ng pagkain galing sa binibini. Isara ang bintana. Ano na naman ang pakulo niya? Pinapunta kita dito. Bakit ang dami mong kasama? Ano pa ba? Kakain syempre. Pinapunta mo ako dito. Kaya dito na lang ako kakain. Tatay, hindi ka pa kumakain, di ba? Sugatan ka. At dahil bawal ka pa kumain, hindi mo yan pwedeng kainin. Huwag kang mag-alala, wala akong niluto para sa iyo. Ginagastos mo ang pera ng prinsep. Ngayon, pinagbabawalan mo akong kumain? Hindi. Dalhin mo rito ang platong yan ng gulay. At ang kanin din kakain akong ngayon. Ang prinsip ay sugatan. Hindi makatulog dahil sa sakit ng binti. O kaya'y mabigat ang loob. Ngayon, sa wakas, makakatulog na siya ng mahimbing. Hindi ba ayaw ng prinsip sa binibini? Isang araw pa lang ang binibini dito. Pero handa nang lumabas at kumain ang prinsip. Siya ang swerte ng prinsip. Kailangan mo ring tratuhin ng may paggalang ang binibini mula ngayon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Kailan ako makakakain ng karn? Prinsep, ano po ang sinabi ninyo? Sagot sa prinsep, basta't inumin ninyo ang gamot sa tamang oras. Makakakain na kayo ng kane pagkatapos ng isang buwan. Masyadong matagal ang isang buwan. Kung gagawing mas magaan ang pagkain karne, prinsip, pagkatapos ng kalahating buwan, maaaring kumain ng kaunti. Umalis ka na, walang kwenta. Doktor, ang sama-samang tatay ko. Pati ang drumstick na nasa bibig ko, inagaw pa. Manahimik ka. May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba dahil inagaw mo ang drumstick ko, kaya kailangan mong manggagamot ng palasyo ngayon? Mabuti na lang at hindi gaanong mami ang nakain ng prinsip. Sa susunod, huwag na agawin ang pagkain ng bata. Sinabi ko na, hindi ko inagaw ang pagkain niya. Sino ba ang nagsabing agawin mo ang pagkain ko? Yan ang napala mo. Ayusin ko talaga ang aking katawan, para mapagsabihan ang walang galang na anak na yan. Imbitasyon mula sa palasyong prinsipyong. Binibini, ang prinsesa Yong, ay inimbitahan kayo at ang prinsap, na dumalo sa flower viewing banquet sa palasyo ng prinsep Yong. Hindi ako pupunta. Pupunta ang binibini. Hindi niyo po ba isasama ang binibini sa piging? Ano ang pakialam ko kung pupunta siya o hindi? Pinigilan ko ba siyang pumunta? Kapag umalis siya, maglagay ng isang rolyo, hindi, 2 rolyo ng paputok sa harap ng palasyo. At magpadala rin ng regalo sa palasyo ng prinsep Yong. Para pasalamatan sila sa pag-imbita kay UCC na mag-flower viewing. Bini-bini. Utos po ang prinsip. Sumusunod lang po kami sa utos. Isang hindi kapansin-pansing bato, sa hardin ng palasyo ng prinsipyong. Lahat ng ito ay galing pa sa Taihuleke, dinala mula sa malayo. Hindi ito matutumbasan ng ordinaryong tirahan. Ganon ba? Matagal na naming naririnig na paborito ang prinsipyong. Anumang magandang bagay na matatanggap sa palasyo, ay bibigyan ng emperador ng bahagi ang palasyo ng prinsipyong. Ngayon ko lang nakita, at totoo nga ang sabi-sabi. Hahaha. Prinsesa Yong, napakaswerte mo talaga. Naiinggit kami sa iyo. Sisi, bakit ka nag-iisa rito? Nasaan ang iyong ama at ina? Ito ang anak na babae ng Prinsip Anne. Kagagaling lang niya noong nakaraang araw. Hindi ako makapaghintay na magbadala ng imitasyon sa palasyo ng Prinsip Anne para makita ang anak ng aking kapatid.
Ikaw lang ang dumating ngayon. Hindi ba dumating ang iyong ama at ina? May ginagawa ang aking ama. Tungkol naman sa aking ina. Karapat-dapat ka bang banggitin siya? Walang galang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ganyan ang pakikipag-usap kay Madam Yu? Si Madam Yu ay iyong nakatatanda. Mabuti ang kanyang intensyon sa pagpapaalala sa iyo. Kung hindi mo man maintindihan, ayos lang. Pero bakit ka pa nagsasalita na masakit? Ano bang asal yan? Huwag ninyo siyang sisihin para sa akin, mga kaibigan. Si Sisi ay bagong dating sa lungsod ng Jincheng. Maraming patakaran at etiketa ang hindi pa niya natututunan. May intindihan ang pagkakamali. Mabait ang prinsesa. Bakit hindi ka pa magpasalamat sa prinsesa? Magpasalamat? Prinsesa Yong. Yung ete na tinawag mo kanina, hindi ba si Chulan, ang nanay ko? Ikaw na isang babaeng ikinasal sa labas. Gusto mo akong turuan ng asal? Hindi pa patay ang tatay ko. Ang mag-ausapin sa palasyong prinsipan, hindi mo pa dapat panghimasukan, Prinsesa Yong. Walang galang. Nagpapagaling si Prinsip Anne, kaya ako, ang prinsesa, ang maguturo sa kanya ng asal. Ito ay nararapat lamang. Mga guwardiya. Mga walang silbi, hindi nyo pa ba huhulihin ang bastos na batang ito na walang galang sa nakatatanda? Binabalaan ko kayo, kung sino man ang mangahas na hawakan ang kahit isang hibla ng buhok kong gayon, tiyak na puputuling aking amang hari ang inyong mga kamay. Maglilingkod kayo sa kanya o ililigtas ang inyong mga kamay? Kayo ang pumili. Prinsesa Yong, hindi pa patay ang prinsep. Kaya paano mo nagawang disiplinahin ang aking anak? Ang lakas ng loob mo ay talagang lumalaki. Ako, ang inyong lingkod na babae, ay nagbibigay galang sa Prinsip Anne. Prinsip Anne, bakit po kayo narito? Ako, ang inyong lingkod na babae, ay nakita lamang na si Sisi ay walang asal. Nais kong kulungan ang ate ko na disiplinahin siya. Disiplinahin? Gusto mo rin bang putulin ko ang iyong mga kamay para disiplinahin ka? Ako, ang prinsep, ay walang patakaran na hindi pumapatay ng babae. Ang sinumang mangahas na saktan ang aking anak ay kaaway. Wrong. Kumakalat ngayon ang balita na hindi ka anak ng pamilya Yu. Ano ba talaga ang nangyayari? Prinsip, pati ba ikaw ay maniniwala sa mga tsismis sa labas? Pinaghihinalaan mo ba ako? Siyempre, hindi kita pinaghihinalaan. Gusto ko lang linawin. Talagang pinaghihinalaan mo ako. Kung hindi, hindi mo ako tatanungin ng ganyan. Hey! Sykes na. Huwag ka nang umiyak. Nagkamali ako, hindi ba? Si Yu Tsitsi ay anak ng iyong kapatid. Ngayon ay nakabalik na siya. Nasaan ang iyong kapatid? Prinsip, bakit mo pa siya pinag-usapan? Si UCC ay nagkakalat ng tsismis at walang galang. Wala siyang anumang asal. Nang dumating ang prinsipe an ngayon, niwakan niya ang aking mukha sa lupa. Paano pa ako haharap sa mga tao? Naalala ng amang hari ang mga nagawa ng iyong kapatid sa digmaan noon. Huwag mo siyang alalahanin. Sa madaling salita, tungkol sa Prinsip Anne, hindi mo kailangang mag-alala, Rongrong. Bini, anong bulaklak ang gusto mong itanim? May paborito ka bang bulaklak? Utusan ko ang mga alipin na bilhin at itanim para sa iyo. Salamat, pero gusto kong ako mismo ang bumili. Binibini ng palasyo ng prinsipyong. Bakit ka personal na pumunta ngayon? Alin ang gusto mo? Ako mismo ang maghahatid sa iyo. Paano makakasama ang isang ordinaryong tao sa akin sa isang silid? Alam mo ba ang first come, first served? Bakit mo ako pinapalis? Siya si Yutsitsi, ang nagsasabing peki ang iyong ina. Umalis ka na. Kailangan mong umalis. Ikaw na batang babae mula sa probinsya. Kilala mo ba ang mga bulaklak? Sa huling flower viewing party, nakita mo siguro. Kung magmamakaawa ka sa akin, bibigyan kita ng ilang paso para iuwi. Ano sa tingin mo? Sino itong tangang baboy na ito? Ang baho ang hininga mo. Nagsipilyo ka ba bago ka lumabas? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Ha. Gusto mong ulitin ko pa ang panlalait ko sa iyo? Seg, pagbibigyan kita. Tenga, baboy. Prinsip, may masamang balita. Prinsip, may nangyari. Hindi maganda ang pakiramdam ng amang emperador. Hindi tungkol sa emperador. May nangyari sa binibini. Ano ang kinalaman ng kanyang problema sa akin, ang prinsep? Hindi na kailangang iulat sa akin ang malilit na bagay na ito.
Hindi ito maliit na bagay. Nakipag-away ang binibini sa kalye. Hindi lang isa ang binugbog ng binibini. 4 ang binugbog niya. Bawat isa sa kanila ay may koneksyon sa pamilya. Ngayon, nagsama-sama sila para magreklamo. Nakarating na ang reklamo sa palasyo. Nakaabot na sa kamahalan. Sinasadya niya ito. Gusto niya akong patayin sa galit para makuha ang aking ari-arian. Dahil sinadya ito ng binibini, Prinsip, hindi ka dapat mamatay. Kamahalan, kamahalan. Kailangan ninyo kaming tulungan. Kawawa naman ang aking mahal na anak. Puro pasa ang katawan. Walang bahagi ng kanyang katawan ang walang galos. Ang anak mo ang nambugbog sa kanila. Paano mo ipapaliwanag yan? Nanalo ba siya sa laban? Lalong Emperador, pumunta si DC sa flower viewing party at humanga sa daming bulaklak sa hardin. Gusto niyang bumiling ilan, pero pagdating ni Zhao Qizu, agad niya akong sinigawan. Sabi niya, kailangan ko raw siyang pakiusapan bago siya magbigay. Tinuruan akong aking ina na huwag yumuko at magkaroon ng dignidad. Nagalit ako at sinabihan ko siyang ilang bagay. Tapos, sasampalin ako ni Zhao Qizu. Lalong Emperador, kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyo silang tanungin. Ang inyong kaibigan ay nagpapagaling pa. Kasiguraduhin ninyong malinaw ang inyong sasabihin. Ang pagsisinungaling sa harap ng emperador ay isang krimen. Pag-isipan ninyo muna bago kayo magsalita. Kamahalan, si Prinsesa Kuiju po ang unang nanggulo. Walang galang. Ikaw ang unang nanggulo. At dinala mo pa ang mga tao para apihin si Tsitsi. Sa tingin mo ba maluloko mo ako? Yutsisi, akos ka na. Parurusahan ka ni Lelong Emperador. Ikaw ang pinagalitan ni Lalong Emperador. Mayabang at mapang-api. Gusto pa ring manira. Lubos ninyo akong binibigo. Patawarin po ninyo ako, kamahalan. Kahit na nagkamali si Zuer. Pero si UCC ang unang nanakit. Kalokohan, sasampalin niya ako. Hahayaan ko na lang ba siyang saktan ako? Amang emperador, kahit na mali si Jur, dapat pa ring maging makatwiran. Ang pakikipag-away ay bastos na gawain. Hemi. Sa susunod na sumalakay ang kaaway, ipadala na lang ang prinsepyong para makipag-usap sa kanila. Tama na, si Zhao Qiushu ay hayagang ng hamon. Parusa, kopyahin ang libro ng 10 bises. Sinaktan niya ako, bakit ako ang pinarusahan? Hindi patas. Hindi nagsisisi. Parusa ng pamilya. 10 palo sa palad. Binibini, ang kumpol ng mga bulaklak na ito ay paborito ng prinsip. Binibini, ang mga bulaklak na ito ay paborito ng prinsip. Baka dapat na lang nating iwanan. Ang tatay ko, isang magaspang na tao, magkakagusto ba sa bulaklak? Bunutin! Binibini, huwag po. Ito ang pinakapaboritong bulaklak ng prinsip. Hindi ninyo po ito maaring bunutin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Narinig ko, anong gayon? Tatay, gusto mo ba talaga ito? Mga bulaklak na ito? Kung gusto mo ang mga bulaklak, bakit hindi mo man lang tiningnan kahit minsan? Kaya kung hindi mo tinitingnan, ibig sabihin hindi mo gusto, tama? Titingnan ko kung gusto ko. Hindi ko titingnan kung ayaw ko. Dahil hindi mo gusto, babunutin ko na lang. At magtanim ng iba, hindi ba mas maganda? Ano ba naman ang itsura ng hardin ng palasyo na tinataniman ng gulay? Ang hardin ay para sa bulaklak. Sino ang nagsabing kailangan laging bulaklak ang itanim sa hardin? Ayaw namin ni tatayng mga bulaklak. Hindi nga namin makilala ang iba't ibang uri ng bulaklak. Bakit kailangan pa ring magtanim ng bulaklak? Sino ang nagsabing hindi ko makilala? Tatay, ang binunot ko ay ligaw na bulaklak. Akala mo ba gladiolus? Ano ang problema sa pagtitipid? Nasaan ang espada ko? Prinsip, huwag ninyong saktan ang bata. Ikaw na mapag-aksaya. Ginagastos ang pera ko, tapos sasabihin mo sa akin na magtipid para sa'yo? UCC, gusto mo ba masaktan? Tatay, ako ang tunay mong anak. Magtis ka na lang ng kaunti. Bata pa ako. Kikita akong pera para sa iyo kapag lumaki na ako. Habulin mo ako kung kaya mo. Hindi mo ako mahahabol. Hindi mo ako mahahabol. Moyu. Tingnan mo kung gaano kasaya ang prinsip. Matagal ko nang hindi nakitang ngumiti ang prinsip. Prinsip, saan niyo po ilalagay ang gladiolus?
Ganito pala ang hitsura ng gladiolus. Sinira ko ang hardin, pero ang gladiolus lang ang naiwan. Hindi dahil gusto ko ang bulaklak na ito, kundi dahil sa pangalan nito kaya ko ito iniwan. Ilipat nyo na ang gladiolus. Ilagay nyo lang kung saan-saan. Hindi ko na ito kailangan. Hindi ba't nagpunta ka para mag-aral sa isang guro? Bakit ang aga mong bumalik? Bumalik po ako, Amang Prinsip. Nag-aral po ako kay Guro Lizhang. Natutunan ko na po ang lahat ng kailangan kong matutunan, kaya maaga po akong bumalik. Kumusta ang pagtuturo ni Lizhang sa mga pangunahing aralin? Gaano katagal ba ang karaniwang pag-aral? Siguro Li ay may malawak na kaalaman, sobra-sobra pa. Hindi po tiyak ang tagal ng pag-aaral. Mabilis ay 1 taon, matagal ay 3 taon. Ang 5 taong gulang na bata, huli na ba kung ipadala ngayon? Hindi pa po huli ang 5 taong gulang para magsimulang mag-aral. Ang ibig kong sabihin, pwede bang ipadala ang bata? Kung mas malayo, mas mabuti. Ang ibig sabihin po ba ng prinsip? Mas mabuti kung hindi na siya babalik ng ilang beses sa 1 taon. Ipadala siya kay Lizhang para mag-aral. Baka mamatay sa galit ang matandang yon. Sajna, pag-usapan pa natin ito. Huwag na nating pag-usapan siya. Saan na tayo kanina? Ako. Kadarating mo lang ngayon. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Umuwi ka na at magpahinga. Matandang katiwala, kung hindi ka abalahin, maaari ko bang itanong, sino ang nakatira ngayon sa Chaohuiyuan? Si Yu Zhizi, ang anak ng prinsip. Siya ang anak na babae, nakakahanap lang ng prinsip. Masunurin at matalino. Matalino at may kakayahan. Pagbalik niya, tinulungan niya agad ang prinsip na ilabas ang namuong dugo sa dibdib nito. Napakahusay niya. Binibini, nakabalik na po kayo. Sino ka? Binibini, ito po sa Duani, mula sa angkan General Weiwan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, ang minamahal na anak ng prinsip, si UVC. Duani, parang pamilyar ang pangalan. May oras ka ba? Tulungan mo akong diligan ang mga punlang gulay. Bibigyan kita ang mansanas. Binibini, hindi natin maaring pagtrabahuhin ang bisita. Talaga? Hindi naman sa bisita. Ayos lang. Sa tingin ko, napaka-interesante rin ng gulayan na ito. Gusto mo bang madalas na dumating dito para magdilig? Binibini, huwag po. Sapat na po na isang beses lang magdilig si Ginoong Duan. Ayos lang, gusto ko. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng mansanas. Gusto ko ring dumating para magdilig. Katiwala, tingnan mo, gusto niya. Ang kapatid mo raw ay napakatalino. Nag-aral sa isang tanyag na guro. Napakalaking karangalan. Inggit na inggit ako sa'yo. Nabalitaan kong pagbalik ng kapatid mo, agad kanyang inilabas para maglibang. Totoo ba? Para lang pasayahin ka. Kailangan pa bang itanong? Ingnan mo ang mga alahas na suot niya ngayon. Hindi ba't lahat yan ay bagong labas mula sa Zhenbaozhai? Zhao Kuizhu, inggit na inggit ako sa'yo. Gusto ko rin ng kapatid na magmamahal sa akin. Alam ko na, ang kapatid ko ang pinakamabait sa akin. Ano ang panama ni Yu Zhizi sa akin? AME, ang ganyang swerte ay hindi kayang inggitin ng iba. Paano naman makikipagkompetensya sa apo ng emperador? Kuya, siya ang nambuli sa akin. Dahil sa kanya, napahiya ako. At pinarusahan pa ako ni Lelong Emperador. Et, kinukumbulsyon ba ang mata mo? Kung kinukumbulsyon, magpagamot ka. Huwag kang magkunwaring walang sakit. Sino ang tinatawag mong Et? Ikaw, hindi ba halata? Mukhang hindi lang ang mata mo ang may problema, pati na rin ang utak mo. Pakitawag ng manggagamot ng palasyo para sa kapatid ng apo ng emperador. Anong ibig mong sabihin? May pangalan ako. Ay, may pangalan ka pala. Kasi kanina ka pang gumingiwi at tumatawag ng kakakaka. Akala ko'y buntot ka lang kuya mo. Bakit ka nagsasalita ng bastos? Kung kinagat kang aso, tataho ka ba? Walang galang. Tingnan mo, hindi ka pa nga kinakagat. Ang lakas mo ng tumahol. Narinig ng lahat.
Ang kapatid na babae ng apo ng emperador ang naunang nanggulo. Hindi kasalanan ng iba kung lumaban sila. Malapit nang dumating ang kamahalan. Huwag na kayong mag-ingay. Humanap na lang tayo ng upuan. Dito ka lang umupo. Huwag kang gumala, ihahatid kita pauwi pagkatapos ng piging. Ihahatid kita pauwi. Sasama ka sa akin? Hindi tama. Ito ang upuan ng palasyo ng Prinsipan. Hindi ako pwedeng umupo dito. Kung sinabi kong pwed. Ako na ang magiging boss ng palasyong Prinsipan. Ako ang masusunod. MMEMM. Dumating na ang kamahalan. Lelong Emperador, ang guro na inimbitahan ninyo ay tiyak na pinakamahusay. Kung walang kaalaman ang estudyante, hindi ba masasayang lang ang inyong pagsisikat? Tama ka. Lelong Emperador, ang pagkuha ng isang napakatalinong guro para turuan ako ay talagang labis-labis. Bakit hindi na lang siya turuan ang kuya ko? Sino ang sinabi mong turuan? May kuya ka? Si Duan Yang kuya ko, ang bagong ampon ng aking amang prinsip. Si Duan Yi ay anak ng General Wiyuan, isang mahirap na pamilya. Ang isang mahirap ay pwede ring maging kinupkop na anak ni Prinsipan? Kailan pa nagkaroon ng kinupkop na anak si Prinsipan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ng kamahalan. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Nagbibiro lang po noon si Prinsipan sa akin. Narinig niya po at inakala niyang totoo. Kasalanan ko po na hindi ko agad nilinaw. Paano ka makakapagsalita ng kung ano-ano tungkol sa ganitong bagay? Duan Yi, napakapabaya mo naman. Bakit hindi mo agad nilinaw? Nagdulot ka ng pagkalito at tinakot mo si Lelong Emperador. Hindi ka makakaiwas sa pananagutan. Opo, kasalanan ko po lahat. Handa po akong tanggapin ang lahat ng parusa. Kung gayon, kaladkarin siya at paluin ng 30 bises. Magsilbing babala. Teka, bakit ka nagmamadali? Hindi pa nagsasalita si Lelong Emperador. Lelong Emperador, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po na si Amang Prinsip, talagang sinabi niya po iyon. Si Kuya Duan Yi po ang nag-isip na hindi siya karapat-dapat, kaya inakala niyang hindi totoo. Lelong Emperador, paano naman magsasabing kung ano-ano si Vithi kung hindi siya sigurado? Kailangan niyo po akong paniwalaan. Ganoon pala. Siyempre, naniniwala sa iyo si Lelong Emperador, mahal kong apo. Pinag-isipan ko pa ang lokasyon ng pagtuturo. Pag-usapan pa ang oras ng klase. Lelong Emperador, karating ko lang po. Magandang pagkakataon ito para samahan ka ng maayos. Ihatid po namin kayo, Lelong Emperador. Sinasadya mo yan. Hindi pa ba sapat na inagaw ng nanay mo ang sa nanay ko? Ngayon, inaagaw mo naman ang sa kuya ko. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Ang bahong bibig mo, balawan mo nga. Sino ba talaga ang nagnakaw kung ano? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? Anak ng magnanakaw, dapat kumilos ka bilang anak ng magnanakaw. UTC, tama na. Nasa palasyo tayo. Hindi ito lugar para magpakalat-kalat ka. Apo ng Emperador. Alam mo sa puso mo kung bakit nangyari ito ngayon. Alam mo sa puso mo, sino ba ang unang naghanap ng gulo? Huwag kang makunwari na hindi mo alam ang totoo. Hindi rin madaling kalaban ang palasyo ng Prinsipan. Paalam na po, aalis na kami. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Nasaktan ba kita? Patawad. Kasalanan ko. Pagbalik natin, lalagyan ko ng gamot ang sugat mo. Ayos lang, maliit na sugat lang ito. Kuya Duan Yi, hipan mo lang, ayos na. Ano ang tinawag mo sa akin kanina? Huwag kang basta-basta tumawag. Kanina, sa harap ni Zhao Hongjin, tinawag mo akong kapatid na VC. Sinabi mo pa na taga-palasyo kaming Prinsipan. Gayon, gusto mo nang magkunwari na hindi mo ako kilala? Binibini, huwag po kayong magalis sa prinsip. Sa totoo lang, ako po, nang marinig ko ang balita, nagulat din ako sa inyo. Binibini, baka hindi nyo pa alam dahil bagong dating lang kayo sa Jincheng. Kahit pumanaw na ang mga magulang ni Ginoong Duan, mayroon pa rin siyang mga tiyuhin at tiyahin sa bahay. Narito pa rin ang kanyang mga kamag-anak. Paano naman siya basta-basta gagawing ampon ng prinsip? Kung kumalat ito, hindi ito na ayon sa kaugalian at batas.
Pag-usapan ito ng mga tao. Ano naman kung may gatihin at tiyahin siya? Wala naman siyang ama. Bukod pa rito, kahit buhay pa ang kanyang mga magulang, hindi naman masama kung magkaroon siyang isa pang ampon na ama, di ba? Kaya ayos lang yan. Hindi ko alam. Hindi rin kita makukumbinsi. Sa paglipas ng panahon, malalaman natin kung sino ang tama. Ay, Binibini, hindi ito usapin ng tama o mali. Ito ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Ang ginagawa nyo ay magpapahirap sa prinsip. Alam ko, hayaan mo siyang mahirapan ng konti. Matibay naman ang balat ng matandang hukluban na yan. Tara na ako ah. Nabalitaan kong nagkagulo ka sa palasyo, at nagalit mo ang apo ng emperador. Ngayong gising ka na, magbihis ka at sumama ka sa akin sa palasyo para humingi ng tawad. Ayoko. Wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw na walang galang na anak, naglakas loob kang sumagot. Ang apo ng emperador ay ang nag-isang anak ng prinsipyong. Siya ang paboritong apo ng kamahalan. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Inuutusan kitang magbihis ka agad at lumabas. Huwag mo akong pilitin na utusan ang mga alipin na bihisan ka. Ayoko. Sinabi kong ayoko, kaya ayoko. Hindi ako pupunta sa palasyo ng prinsipyong para humingi ng tawad. Ang apo ng emperador at ang kanyang kapatid ay mapang-api sa piging sa palasyo. Kung hindi ako tatayo para protektahan si Yutsitsi, paano siya makakayanan ng mag-isa? Yutsitsi. Isang ligaw na bata na lumaki sa probinsya. Bakit ka nag-aksaya ng ganoong pagsisikap para sa kanya? Hindi ligaw na bata si Tsitsi. Kahit lumaki siya sa labas, siya ay inosente at mabait, masigla at matalino. Hindi mo nililigawan ang palasyo ng prinsipyong. Gusto mo bang ligawan ang palasyo ng prinsipan? Nanaginip ka. Sinasabi ko sa iyo, ang apelyido mo ay Duan, at mananatili kang Duan sa buong buhay mo. Huwag mong isipin na makakapit ka sa palasyo ng prinsipan. Kung hindi, sumama ka sa akin para humingi ng tawad. Para makakuha ng posisyon para sa iyong tiyuhin sa hinahara. Kaya pala gusto ninyo akong gamitin para humingi ng posisyon. Naglakas loob kang sumagot. Pupunta ka ngayon, gusto mo man o hindi. Ayo, itali ninyo siya sa karwahe. Huwag mo akong hawakan. Umalis kayo. Huwag ninyong kalimutan kung kanino ang inyong kontrata ng pagkaalipin. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong ipagbibili ko kayo kaagad? Ipagbibili ko kayo. Makinig ka sa iyong tiyuhin at tiyahin, humingi ka ng tawad. Para mapatawad ka nila. Ikaw, isang ordinaryong tao, gusto mo pa bang kalabanin ang pamilya ng emperador? Hindi kayang talunin ng maliit ang malaki. Sino si Yutsitsi? Ang binibini ng palasyo ng prinsipan. Ano naman ang pakialam mo doon? Mabait sa akin si Prinsipan. Ngayon na inaapi ang kanyang anak. Paano ko siya pababayaan? Baliw na bata, mabait sa iyo si Prinsipan para lang magpakitang tao. Para kusang loob na sumama sa digmaan. Emmy, isusugal mo ang lahat para sa kaunting pabor na iyan? Bobo. Dapat mas isipin mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Makinig ka, humingi ka ng tawad. Tulungan mo ang tiyuhin mo na mapalapit sa apo ng emperador para makakuha ng posisyon. Kami ang pamilya mo. Mga walang utang na loob. Hindi ako pupunta. Ngayon, kahit anong mangyari, hindi ako pupunta sa palasyo ng prinsipyong. Lola, tingnan niyo po. Lumakas ang loob ng bata dahil sa pag-aral sa labas. Kailangan niyo na po siyang disiplinahin. Alam mo ba ang pagkakamali mo? Wala akong pagkakamali. Kayo ang mali. Sitch, paluin. Paluin niyo siya ng husto, hanggang sa umamin siya sa pagkakamali niya. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Hindi ako nagkamali. Ahit pa binibini ka ng palasyo ng prinsipan, wala kang karapatang pumasok sa bulwagan ng mga ninuno. Doon nakalagay ang espiritual na tableta ng aking anak. Namatay siya sa digmaan dahil sa utos ng prinsipan. Binibini, ang aking anak ay isang bayaning namatay para sa prinsian. Kung guguluhin mo siya ngayon, pupunta ako sa prinsian at tatanungin kung tama ba ang ganitong pang-aapi. Totoo, hindi nga tama ang guluhin ang mga bayaning espiritu. Pero kung sinasamantala ninyo ang isang taong walang ama na magtatanggol at walang tigil ninyo siyang inaapi, ano naman ang tawag doon?
Ginang, ang ama ni Kuya Duanyi ay isang bayaning nagbuwis ng buhay para sa bansa. Hindi siya kalasag na ginagamit ninyo para apihin ang kanyang dugo. Gayon, ipaglalaban ko ang katarungan para sa bayani. Kung hinaharangan ninyo ako, ibig sabihin, tinatago ninyo si Kuya Duanyi sa loob. Kung hindi kayo alis, ako mismo ang gagawa. Mga tao, sirain ang pinto. Nagrebelde na talaga. Nagrebelde na. Paano kayo nangahas na pumasok sa bulwagan ng mga ninuno sa gitna ng araw? Wala na ba kayong takot sa batas? Bilisan ninyo, pigilan sila. Huwag ninyo silang pansinin. Tuloy ang pagsira. Sinumang manggahas humarang ay ituturing na kasabwat sa pagtatago ng mga bagay na bigay ng emperador. Nagrebelde na. Nagrebelde na. Diyos ko, Ginang, ano ang gagawin natin? Ang mga tao sa palasyo ng prinsip ay sobrang bastos. Hindi lang basta-bastos. Parang walang batas na sinusunod. Bakit kayo nag-alala? Hindi naman maguguho ang langit. Isang batang babae lang yan, hindi niya kayang baguhin ang lahat. Kung hindi ngayon, pupunta ako mismo sa palasyo ng prinsip para humingi ng paliwanag. Kuya, gising ka, tingnan mo ako. Paano nila kayo ginawa? Malala ba ang sugat mo? Magsalita ka, huwag mo akong takutin. Nakakahiya, alam mo pa ring magmulat ng mata. Sasagutin mo ba ang tanong ko? Matagal ka nang nakaluhod dito para mag-isip. Alam mo na ba ang mali mo? Lola, wala akong mali. Ang aking ama ay isang bayani na namatay para sa bansa. Pinoprotektahan ko ang kanyang karangalan. Wala akong kasalanan. Hindi ko kailanman ikinikilala ang pagkakamali ko sa usaping ito. Ako, ang masamang matandang babae, si Kuya Duanyi ay walang kasalanan. Kayo ang may kasalanan, nga nanliligalig sa kanya. Sasabihin ko ito sa aking ama. Haharapin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Nasaan ang mga tao? Patay na ba kayo lahat? Magpatawag agad ng manggagamot ng palasyo. Bilisan niyo, tawagin ang manggagamot ng palasyo. Kung may mangyari sa aking kuya, lahat kayo ang magiging kasama niya sa kamatayan. Kuya Duanyi, huwag kang matulog. Gising ka na. Kakakilala ko lang sa'yo bilang kuya. Iwan mo na ba ako? Kuya, hindi ba ikaw ang magpoprotekta sa akin? Kuya, hindi ba ikaw ang magpoprotekta sa akin? Kuya Duanyi, gising ka na please. Huwag kang mamatay, okay? Hindi sumunod si Duanyi. Pinarusahan lang namin siya ng kaunti. Prinsap, pinaparusahan lang namin ang sarili naming anak. Pwede po bang bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon? Hindi naman gaano kalala yan. Isa pang pagkakataon? Isa pang pagkakataon para patayin niyo siya hanggang mamatay. Ngayon, si Duanyi na ang nag-isang may-ari dito. Kayo ay mga bisita lang. Akala ko noon ay alagaan niyo siya ng mabuti. Pero halos pinatay niyo siya. At sinasabi niyo pa na pinaparusahan lang? Kitang-kita ko, gusto niyo siyang patayin. Kung gusto niyo siyang patayin, kayo muna ang mamatay. Kuya, okay ka lang? Napakaswerte naman. Prinsep, Hindi na kailangan ng pagpapakumbaba. May sugat pa sa likod mo. Magpahinga ka na lang ng maayos. Tay, gusto kong dalhin siya sa palasyong prinsipan para gumaling. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo, ipinapaalam ko lang sa'yo. Hindi ko na kailangan ang payag mo o hindi. Kuya, masyadong delikado ang manirahan dito. Mas ligtas kung sa amin siya titira. Inalis mo ang mga pasamano sa bakuran. Opo. Ginawa mo rin ba ito kahit wala ako? Naisip ko lang gawin. Huwag mo nang gawin ito sa susunod. Becky, may mali ba sa ginawa ko? Walang pasamano sa palasyo ng Prinsep Anne. Kung gusto mong manirahan dito, hindi mo na kailangang gawin ang mga ito.
Kuya, narinig mo ba? Pumayag na rin si Tenda. Ang palasyo ay magiging tahanan mo na rin mulang gayon. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi. Toto. Ingatan mo ang sugat sa likod mo. Salamat sa iyo. Kuya, hindi ba dapat baguhin mo na ang tawag mo sa aking gayon? 11. Kuya Duanyi, matagal ka ng kuya ko. Bini. Gising na po kayo, oras na para bumangon. Manahimik ka. Huwag mo akong guluhin. Sisi, gising na. Kuya, hayaan mo muna akong matulog. Lalaro ako sa iyo pagising ko. Hindi, kailangan mo nang pumasok sa paaralan. Sa mga araw na ito, kailangan mo munang matutong bumasa. Ano? Mag-aral? Ayoko talagang pumasok. Ito ang utos ng prinsep. Tingnan mo ang mga patakaran sa pag-aral dito. Kuya, anong sinasabi mo? 7 araw na class, 1 araw lang ang pahinga? 2 araw lang ang bakasyon sa piyesta? 5 araw lang ang dagdag na bakasyon sa bagong taon? Ay naku, Diyos ko! Sobrang hirap naman nito para sa akin. Pakiramdam ko, hindi nakakayaning maliit kong utak. Ayoko nang gumalaw. Magpahinga ka na lang ulit. Hayaan mo akong magpahinga pa ng kaunti. Ang sulat na ipinadala ko. Naaprubahan ba ng amang emperador? Sumasagot po, prinsep, naaprubahan na po. Nasa ibabaw po na misa. Kung maglakas loob siyang magdesisyon muna bago magulat sa palasyo. Maglakas loob din akong maging isang mapagmahal na ama. Prinsep, gusto niyo po bang papuntahin ang binibini dito? Kung ganoon po, pwede niyo po itong sabihin ng direkta. Emi, gusto kong papuntahin siya dito? Hindi mo ba alam na kinasusuklaman ko siya? Kuya, sabi mo mag-aral ako? Hindi ka nagkakamali? Hindi ba ikaw ang magkakles? Huwag mo akong lokohin. Ikaw ang magdusa sa hirap na ito. Tawagin mo lang ako kapag may masarap na gagawin. Huwag kang umasa na sasamahan kitang makulong. Kasama ka sa listahan. Nasa edad ka na para magsimulang mag-aral. Espesyal na sumulat ang iyong amang ampon para hilingin sa kamahalan na payagan kang mag-aral kasama namin. Ang matandang hukluban pala ang gustong manakit sa akin. Matandang hukluban, ibigay mo ang buhay mo. Paano mo nagawa na balakin akong saktan? Anong masamang balak ang inisip mo? Ilang beses ko nang sinabi. Huwag mong tawagin ang prinsep na matandang hukluban. Matandang hukluban. Ang pagpapadala sa iyo sa paaralan ay pananakit sa iyo. Nag-alala lang ang prinsep na baka maging mangmangka sa huli. At pagtawanan ng iba. Ikaw ang mengmeng. Ang buong pamilya mo ay mengmeng. Oh. Sino ang nasa pamilya ng prinsep? Kung minumura mo ang prinsep, minumura mo rin ang sarili mo. At isinasama mo pa ang iyong kuya Duanyi sa pagmumura. Sasabihin ko agad kay Duanyi na tinawag mo siyang mangmang. Puwet, sinisiyaan mo ako. 7 araw na pag-aral bago makapagpahingang 1 araw? Gusto mo akong patayin. Natatakot ka na baka agawin ko ang iyong ari-arian, kaya gusto mo akong ipahamak. Ang pusong lalaki ay pinakamalala. Sayang, hindi pa kompleto ang iyong mga ngipin, hindi mo kayang kagatin. Pagod na ako. Sa iyong kasanayang pangbaguhan, gusto mo pang makipaglaban hanggang kamatayan sa akin, ang prinsep. Mag-practice ka pa ng 100 taon bago ka bumalik. Kuya, ano ang sasabihin mo sa akin na mahalagang bagay? Kumusta ka nitong mga nakaraang araw sa Guanhayuan? Hindi pa ba ako sapat na nagsisikap? Anak, kapag may problema, huwag mong sisihin ang sarili mo. Isipin mo kung may mali sa iba. Sa matandang hukluban? Hindi ko naman sinabing ang amang ampon. Bago mag-class, gusto kitang ilabas para maglibang, para makapag-relax. Ngayon, sa tingin ko, wala na tayong oras. Maglibang? San? Dalhin mo ako. Kuya, may 3 araw pa tayo para maglibang. Hindi mo ako pwedeng iwan. Paano naman ang amang ampon? Huwag mo siyang intindihin. Desidido siyang pahirapan ako. Hindi ko hahayaang malungkot ako. Maghahanap akong sarili kong kaligayahan. Gayon na, maglibang na tayong gayon. Kayo ang mga apo ng emperador ng kaharian ng Kanlurang Jin.
Sa hinaharap, kapag lumaki kayo, maaaring pumasok kayo sa serbisyo publiko. Ang kamahalan ay, may malaking pag-asa sa inyo. Kung hindi dahil sa aking kuya, wala kayong karapatang pumasok sa palasyo ng pag-aaral. Oh, kung gayon, maraming salamat sa iyo. Guro, si Zhao Quizhu ay palihim na nakikipag-usap sa akin. Nakakaapekto sa aking pag-aral. Wala po. Makinig kayong mabuti. Huwag kayong mag-usap-usap. Gayon ang una ninyong araw sa palasyo ng pag-aral. Walang mabigat na takdang aralin. Ang pangunahing gawain natin ngayon ay pagsusulit. Magsasagawa tayo ng paunang pagsusulit. Hindi kailangang masagutan lahat sa paunang pagsusulit. Isulat lang ninyo ang kaya ninyong sagutan. Ako po ay magtuturo batay sa kakayahan ng bawat isa. Ah, may pagsusulit pa? Hirap ka na, kapatid. Nagugutom ka ba? Gutom na ako. Kailan tayo pwedeng umuwi? Gayon pa lang ang unang araw. Tiyak pagkatapos markahan ng mga guro ang mga papal, saka pa lang tayo makakaalis. At makakauwi na tayo. Yutsisi, ang kahiyahiya mo. Mag-aral ka na lang ulit mula sa simula. Hindi naman ako nahihiya. Ikaw ang may problema kung nahihiya ka. Uminom ka na lang ng gamot para gumaling ka. Ang galing mo, kapatid. Papal ng paunang pagsusulit sa palasyo ng pag-aral, nasagutan mo pati ang pinakamahirap na tanong sa pagsusulit. Sa paunang pagsusulit, pati pinakamahirap na tanong ay nasagot mo. Talaga? Sabi ko na nga ba, ang galing-galing ko. Inaalo ka lang niya. At naniniwala ka naman talaga. Bakit hindi ako maniniwala? Kasi wala kang kuya na pumupuri sa'yo, kaya nagsiselos ka? Inggit ka lang. Hindi ko nga nasagutan yung pinakamahira. Naisulat na ni UCC. Mas mababa ba ako sa kanya? Kuya, anong nakuha mong marka? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa nakikita, pakitingnan mo para sa akin. Napakahusay. Zhao Quiz. Anong marka ang kuha mo? Siguradong napakahusay din ng kuya ko. Kuya, sabihin mo sa kanila ang marka mo. Punong guro, malinaw na nasagot lahat ng kuya ko ang mga tanong. Bakit lang? Dapat ay napakahusay siya. Bagamat nasagot lahat ng apo ng emperador ang mga tanong, ang kanyang mga sagot ay masyadong formal at masyadong nakasulat sa formula. Ang apo ng emperador ay kailangan pa ring hasain at pagbitihin ang kanyang pagkatao. Anuman ang resulta ng marka, dapat ay mayroon siyang saloobin ng pag-aral. Si UCC, sa kanyang unang pagsusulit, ay nakakuha ng seminos, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang papel. Gayon, hindi lang ako pinuring kuya ko, pinuri pa akong punong guro. Kayong kuya mo, pareho kayong walang kwenta. Apo ng emperador, ang unang pagsusulit na ito ay hindi ko naman pinansin. Hindi lang sa pagkakataong ito, matatalo ka sa akin, sa susunod ay matatalo ka pa rin sa akin. Ang resulta ng laban ngayon ay nakatakda na. Ako lang ang mananalo. Hemi. Walang galang. Sino ka para kausapin ako ng ganyan?